Bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mo maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ako dito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, pagtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo, opo. Handa-handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog lang po. Tagalog? Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganong katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Meron po, dalawa po. Dalawang po? O ano? Dalawang anak ko po. Dalawa ang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa lalaki po sa Xavier. Ang babae. Xavier. Xavier, po. Xavier. Dito yan sa San Juan. Opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung Sa San Juan? Yung San Juan din po. San Juan. Sa San Juan. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede bang tumayo? Yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa napin na paot pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Let the records reflect. Can we get your name? Kunin mo yung pangalan. Pwede ka siguro maupo dito. Wala na bang upuan pa? Paalisin muna natin yung DBM. Pilipino naman to mga DBM na to eh. Can we move a little bit to the right? Sama nyo yung nameplate nyo para ano? Dito na po. Attorney Tutor, palipat-lipat ka na kay Congressman Tutor. Nakakadalawang lipat ka na. Congressman Anyela, can you move to a little bit to... Diyan ka. Takot sa aircon. Can we get your name? Pangalan ko po, Justin Wang. Can you administer the oath? Kindly stand up, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo, yung applicant? Yes po, Tatay father. mo? Yes. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na magtagalog? Palagay ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki? Yes. Dito ka na naninirahan? Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes. Ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, nating personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Yes. Chinese, Filipino rin po meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Oo. Dinuguan. Yun para sa akin. Tapos, Yan kinakain adobong ng tatay pusit. mo. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Ang layo naman ng Mark sa lead one. Mr. Mark? Opo. Ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang, pareho yon? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokkinis po, sa Fokkin province, Ong po.
So ikaw si Mark Ong. Opo, opo. Anong paborito mong pagkain dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata No? o Nakakagutom ah. alam mo pusit. Ganun. Marunong ka na magluto ng Filipino food? Asawa ko po. Ah, so, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Filipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo, opo. Ang hinahanap ng committee ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you, you can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese Chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan. Opo. Ano yun, public school o private school? Sa mga probinsya, kasi yung Filipino-Chinese ng chamber, hindi ko rin tatanong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero. Opo, opo. Anong bumbero sa sunog? Sa sulok po. 2005 hanggang 2012, yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog. Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino. Tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan. Opo. Kaya hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa Emirita ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, etong Juan Care Foundation, Opo. ano naman ito? Yung sa pang-name po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganon. Nung pandemic? Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Paranaque, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu. Opo. So, ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino. Ha? Sana po. Ang isang gusto kong malaman, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap. Hindi ka pa Pilipino, pero marami kaming mga kababayan talagang tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas, hindi ganong kadali. Marami tayong mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi mananghalian. Mahal ang presyo ng bigas. Mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ang Pilipino, sanay maghirap. Nung kamakalawang linggo, kausap ko si Ginoong Jimmy Pacheco. Siya ay nakalaya, pinalaya, nabuhay
nakidnap siya ng Hamas sa Gaza nung lusubin ng Israel. Kausap ko siya na matagal. Noong February 3, bumalik uli siya sa Israel, sa Tel Aviv, para magtrabaho kasi gusto niyang mapag-aral yung kanyang mga anak. 49 days siya nasa ilalim ng tunnel sa Gaza na hanggang ngayon ay binobomba pa ng Israel Defense Force. At nandun pa rin yung mga hostages. Pilipino siya. Nabuhay siya, bumalik sa Israel. Talagang gusto niya mapag-aral yung dalawa niyang anak, kambal pa. Ayoko na sanang pabalikin, pero gusto niyang tulungan yung pamilya niya. Ikaw ba ay dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? Opo, Ano galing ko din sa mahirap po. Ano, Kasi pag tumating ko, 12 years old pa lang ako. Kaya mahirap kami ka, walang pera pang alal sa school. Kaya puto-puto yung salita ko, hindi ko rin marunong mag-English. Saan ka unang lumanding dito sa Pilipinas? Saan lugar? Sa Maynila? Saan? Kawayan Isabela po. Isabela. Kawayan Isabela. Oh, yung dinanas mong hirap, gaya ng ano yung trabaho? Pag alawin ko yung palay. Ano, paano po? Palay. Palay? Palay. Ano, nagbibilad ka ng palay, naglalagay ka ng palay sa sako, nagdadala ka sa... Pag alaw, pagtuyo yung palay. Pinapatuyo ang palay. Apa. Nagbibilad. Saan yun? Sa karsada? Hindi po. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill. Apa. Kaya yung bata pa ako na tuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. Nagbibilad kayo ng palay. Yun yun ang trabaho mo. So, doon mo nakita yung hirap. Pero hindi na dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Siyempre, minsan kuntuan ko yung mga story namin eh. Kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo, nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng tsinelas. Opo. Ano naman klaseng tsinelas yon? Mga karing China po. Tsinelas, yung tsinelas na... Saka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na yung... Anong tawag doon? Oo. Yung sipit na ganon? Yung mga mula lang po. Magkano yung tsinelas? Mga nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ano ganun lang. Isang pares. Opo. Ano yun, nilalako nyo? Tinitinda nyo? Hindi po. Hindi ko po. Pwede utang? Binsan, pak suki. Tapos, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila? Trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt. Opo. Baka sa mga kandidato yun, So, nakita mo ang hirap ng Pilipino. Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese eh. Puro Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi yung printing, di ba? Mga pintula. Sama-sama kami. Alam ko po. Pag sweldo, inuman nyo ng mga gin, beer. Pagsapato. Ngayon, lumalabas dito sa records na hawak ko, meron ka ng 800 na empleyado. Kasi apat ng company po kami. Mga pag-total, apot ng 1,300 po. 1,300. So, ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Illegal? Hindi, legal. Legal alien ka. Legal alien ka. Ngayon, medyo nakikita ko, umangat-angat ka na sa buhay. Dito sa records dito, may mga napatayo ka mga warehouse, bodega sa Subic. Opo. Ah, Ito po ang general manager po namin. yung translator mo. Apo. Ay, hindi ka pala translator, manager ka pala. Dapat nakalagay dyan, manager. Okay lang, sir, kahit na translator lang. Ayun. So, papaano ka sa mga negosyo mo ngayon, warehouse, papaano ka pa makakatulong sa Pilipino?
Paano ba pa magagawan tumulong sa Marami po kami na pupuntahan ng sa ano yung mga pinapakita mo? sa Subic. Pwede po si Kelly na Secretary is directed to approach and retrieve the pictures. Mamaya, pakapaliwanag na nila. Oh. Ate, baka wala na silang maipaliwanag kasi kinuha mo na. Bigay mo muna, oo. o baka si Mr. Kelly, baka pwedeng Ano pa yung pwede nyo itulong sa ang mga empleyado nyo, 800. Kanina sabi nyo, 1,000, ano? Kasi after ng company 1,200? po. 1,200? 300 po. Ano yan, mga Pilipino? Pilipino po. Lahat Pilipino? Opo. Na binibigyan nyo ng trabaho? Opo. Baka naman below minimum wage yun. Ha? Paliwanag nyo nga yung paano pa makakatulong bukod sa pagbibigay ng trabaho sa mga Actually, Pilipino. sir, meron po kami CSR din po sa mga indigenous people pag yun sa Subic po, sir. So during pandemic times po, nag-donate po kami ng mga face masks, mga relief goods. Then during the pandemic time din po, 2019, yung mga staff po namin na workers, pinag-stay po namin dun sa Subic for them to work all throughout the pandemic. Sagot po namin lahat yun. Food, shelter, salary po. business aside from construction of warehouses? Ano yun? Bali, ang model po namin dito sa Subic, sir, is construction of warehouse. Then we do subleasing po sa mga tenants, sa mga SMEs po na Yung mga locator? Opo, locator po, sir. Di tax-free. Tax-free po before, sir. Ngayon, with the create, sir, medyo nahihirapan po kami ngayon, sir, to attract more potential tenants. After the pandemic, ang hirap mag-attract ng locators. Correct, sir. Opo. Bagsak ba ang business sa Subic? You could say that, sir, medyo po with the create. Kasi, sir, with the incentive, mahirap. What do you mean create? Yung bagong batas? Yes, sir. Opo. Sinisi mo pa kami. Hindi naman po, sir. Sinasabi ko lang po yung katotohanan po nangyayari with the Naglolocate sa Subic? kukunti na po Nabawasan? ngayon. Nabawasan? Nabawasan po, sir. Nabawasan. Mukhang ano ka, pro-charter change ah. Hindi naman po, sir.